Magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig, Kabanong. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jeremiah Abelardo. Ito ang naisip kong gamiting alias dahil bagay para sa akin na isang survivor. Ilang dekada na rin ang matuling lumipas. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ako makapaniwalang nakatakas ako mula sa kamay ng mga aswang. Hindi lang isa, Kabanong, kung hindi buong pamilya ng aswang ang nakabiyag sa akin at sa kaibigan kong si Lorelai. 70 taong gulang na ako ngayon at nangyari ang hindi ko malilimutang karanasang yon noong ako ay nasa edad 20 pa lamang. 1973, Mindoro. Nabulabog ang tahimik naming pamumuhay dahil sa isang balitang kumakalat noon sa aming lugar. Di umano ay may nakapasok na pamilya ng aswang sa baryo namin at doon sa tagong parte ng kabundukan na ninirahan. Habang ang lahat ay binabalot ng pangamba, taliwas naman ang nararamdaman ng aking kababatang si Lorelai. Palibhasa ay mahilig sa adventure, imbis na matakot ay na-excite pa si Lorelai o kung tawagin ko ay Eli nung mabalitaan ng tungkol sa mag-anak na mga aswang. Bata pa lamang kami ay madalas nang magkwento ang mga magulang namin tungkol sa mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao, kahit noong bago pa man masakop ang bansa natin ng mga dayuhan. Kwento ng aming mga ninuno, lolo at lola at pati na rin ang mga magulang ko na nagpapatunay na totoo nga ang mga aswang. Sa paglalarawan pa lamang nila sa nasabing nilalang ay talaga namang kikilabutan na ang sino mang makikinig. Kaya masasabi kong mapalad kami noon dahil hindi naging pugad ng aswang ang lugar namin kagaya ng isang islang bantog ang mga aswang noon. Capiz, Iloilo, Antique, Romblon at iba pa. Naalala ko pa, Kabanong, na tuwing magkukwentuhan noon tungkol sa mga nilalang na yon ay palagi akong binabangungot at nilalagnat pagkatapos. Samahan mo akong umakyat ng bundok, Jer. Hahantingin natin yung sinasabi nilang pamilya raw ng mga aswang na nagtatago roon. Puno ng pagkasabik na wika sa akin ni Lorelai. Isang hapon habang nakaupo kami sa dalampasigan. Paborito kasi naming tumambay doon upang abangan ang paglubog ni Haring Araw. Kapag nga naalala ko ang mga sandaling gaya noon ngayon, ay hindi ko maiwasang makadama ng panghihinayang. Hindi pa kasi uso noon sa lugar namin ang kamera. Napakaganda sanang kunan ng larawan ang tinatawag nila ngayong golden hour. Ganun pa man, wala man kaming litrato ng mahalagang pangyayari at lugar ng aming kabataan, mananatili namang buhay ang mga magagandang alaalang yon sa aming isipan habang kami ay nabubuhay. Ano ka ba, Eli? Delikado mga naiisip mo. Isa pa, tsak na hindi naman tayo papayagan magtungo ron, no? Lalong-lalo ka na. Ikaw talaga, oh. Kababae mong tao, eh. Kung ano-ano mga kalokohan niyang tumatakbo dyan sa isip mo. Sa halip na mainis, tinuwanan lang ako ni Lorelai. Palibhasa ay sanay siya sa akin kaya baliwala na sa kanya ang mga paninermong ko. Hindi tayo papayagan kung magpapaalam tayo, Jer. Dating gawin siyempre, tatakas tayo. Ako naman ang natawa sa sinabi niya. Yun kasi ang madalas naming gawin, lalo na't kapag walang pasok sa eskwela. Habi na ng mga nanay namin na kutuhan kami tuwing tanghali pagkatapos kumain ng tanghalian. Sa sandaling marinig namin ang mga boses ng aming mga kalaro na dumaraan sa likod bahay, papunta sa dagat, ay kanya-kanya kaming puslit ni Lorelai. Usapan na naming magkaibigan yon. At dahil halos magkatabi lamang ang mga bahay namin ni Lorelai, pinipilit naming huwag makatulog tuwing kinukutuhan kami ng aming mga nanay para marinig namin kaagad ang pagdaan ng aming mga kasamahan. Pagdating sa dagat ay hindi matatawaran ang aming kasiyahan kahit minsan ay mangga lamang ang baon ng iba upang pagsaluhan naming lahat. Tigilan mo na nga yung ambisyon mo na makaharap sa personal yung mga ganong uri ng nilalang, Eli. Mapanganib sila. At kung totoo nga, hayaan na lang natin sila at huwag gambalain. Lalo na't hindi naman nila tayo ginagalaw dito sa ating baryo, no? Kahit ano pang sabihin mo riyan, alam kong hindi mo rin ako matitiis, Jer.
Ako pa ba? Alam ko namang mahal na mahal mo ako eh. Malapad ang ngiting wika ni Lorelai at pagkatapos ay niyakap niya ako, tanda ng paglalambing. Nakasanayan na namin ng ganoong closeness dahil nasa tiyan pa lamang daw kami parehas ng aming mga ina ay pinagdidikit na kaming dalawa ni Eli. Pero ng mga sandaling yon ay hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi ko rin nagawang ngumiti sa aking kaibigan. Mula kasi nang gumraduate kami ng elementarya ay parang maraming pagbabago na akong napansin sa aking sarili. Hindi kagaya ng mga bata pa lamang kami na kahit anong gawing paglalambing sa akin ni Lorelai ay wala namang mali siya. Para kasing kapatid ang turing ko sa kanya noon. Huling taon na namin noon ni Eli sa high school nang makilala namin ang magkapatid na Gabriel at Selena. Dahil likas na palakaibigan, naging malapit agad sa dalawa si Eli. Pero hindi nakaligtas sa aking obserbasyon na kahit nakikipag-usap ang magkapatid sa amin, ay para akong ilag pa rin. At ganun rin sila. At naiilang rin sila lalo na sa mga iba pa naming kaklase. Ang sabi ng dalawa ay mahirap lamang din ang pamilya nila kagaya namin. Pero kung titingnan, ay tila sila nagmula sa mayamang pamilya dahil sa kanilang mga itsura. Gwapo si Gabriel at maganda naman si Selena. Para sila mga karakter sa pelikula na nabibilang sa royal family. At kahit hindi sila gaanong aktibo sa klase, ay masasabi kong kapwa matalino ang dalawa. Suplado at suplada ang naging bansag sa kanila ng mga kaeskwela namin, lalo na ng mga maliligaw ni Selena, at ang mga babaeng tila desperadang magpapansin naman kay Gabriel. Kaya naisip ko noon na maswerte kami dahil sa amin lamang sila nakikipagkaibigan. Ang ganda talaga ni Selena, Jer, no? Kaya hindi talaga ako nagtataka kung bakit halos lahat ng lalaki sa paralan ay may gusto sa kanya. Pati ikaw, Jeremiah. Napakunot noo ako sa sinabi ni Eli. Isang hapon habang naroon kami sa paborito naming tambayan, ang Dalampasigan. Parehas naman sila magkapatid eh. Gwapo rin si Gabriel. Suplado nga lang. Sa'yo lang siya mabait eh. Nako, Eli, hindi kaya may gusto siya sa'yo? Napalabi si Eli sa naging tugon ko at mabilis akong inirapan. Kahit nakatagilid siya sa akin, ay kitang-kita ko na nakataas pa rin ang kilay niya dahil sa inis. Ikaw dyan ay may gusto kay Selena eh. Aminin mo na. Siya na ang paborito mo, hindi na ako. Sa bagay, kahit naman siguro ako nasa sitwasyon mo, Jer, mahuhulog din ako sa karisma ni Selena. Napakaganda niya kasi talaga eh. Mukha siyang diyosa at prinsesa, lalo na kung mabibisa na maayos. Teka nga, nagsiselos ka ba sa kanya? Ikaw, Eli, ah? Hindi ko mapigilang mapangiti sa naiisip. Pero agad ding napawi ang mga ngiting yon nang maalala ko kung gaano sila kalapit ni Gabriel sa isa't isa. Oh, bakit bigla ka napasimangot yan? Kanina lang, ang ganda ng ngiti mo. Tungkol sa tanong mo kung nagsiselos ako kay Selena. Paano ko sabihin kung oo? Gulat na napatitig ako kay Lorelai. Hindi ko inaasahang yun ang isasagot niya sa naging katanungan ko. Nang mapansin kong seryosong mukha niya, noong ko napagtantong hindi nga siya nagsisinungaling. May kakaibang saya kong naramdaman nang malamang pinagseselosan pala niya si Selena. Katulad ng nararamdaman ko sa tuwing makikita ko silang masayang magkausap ni Gabriel. Pero hindi ako kasing tapang ni Lorelai. Hindi ko nagawang aminin sa kanya ang tunay kong nadarama. Kaya iniba ko na lang ang usapan. May iba nga pala ako, Eli. Nabanggit sa akin ni Lena na iniimbitahan mo raw silang magkapatid sa kaarawan mo. Sa susunod na linggo na yon, no? Di ba? Nagliwanag bigla ang mukha niya pagkarinig sa aking sinabi. Kasunod noon ay ang pagguhit naman ng matamis ng ngiti sa kanyang labi. Mabutit ipinaalala mo sa akin yan, Jer. Sa susunod na linggo na nga pala ang birthday ko. Wala pa akong isusuot eh. Gusto kong maging magandang-maganda sa araw na yon. Lalo at espesyal na bisita ko sina Gabriel at Lena. Base sa kakaibang kislap sa mga mata ni Eli, nakumpirma kong may espesyal na pagtingin nga siya para sa kapatid ng kaibigan namin si Selena. At mula rin ang araw na pinakahihintay ni Lorelai, ay masayang-masaya siya at sabik na sabik habang hinihintay ang mga bisita. Kaunti lamang ang imbitado sa kaarawan ng aking kababata. Ilang guro, kaklase at malalapit na mga kamag-anak.
Nagkatay ng baboy, kambing at manok ang tatay niyang si Mang Leroy. Pinagandaan talaga ng mga magulang ni Eli ang espesyal na araw na yon. Palibhasa ay unika iya nila si Eli. Sa mga probinsya naman, hindi kailangan mayaman ka o may kaya sa buhay para makapaganda tuwing may okasyon. Basta may mga alagang hayop at masipag ay kayang-kayang mangumbida kapag may mahalagang araw sa buhay, gaya ng birthday, graduation, kasalan at iba pa. Mahusay din ang kinuwang tagaluto ni Mang Leroy, kaya naman puring-puri ng mga bisita, lalo na ng mga guro namin ni Eli, ang halos lahat ng lutong putahing nakahain sa mesa. Lutang na lutang naman ang kagandahan ng may kaarawan sa suot nitong bestidang pahiram daw ng kanyang ninang. Yun din daw ang isinuot ng kinakapatid niya nang magdiwang ito ng 18 kaarawan. Palibhasa isang beses lamang daw nagamit, kaya mukha pang bago ang bestida. Mula nang magsidatingan ng mga bisita ay hindi na nawala ang ngiti sa mga labi ni Lorelai. Sa totoo lang ay muntik ko nang siyang hindi makilala dahil sa kakaibang ayos ng buhok niya at sa inilagay ng nanay niyang si Aling Lorna na kulerete sa kanyang mukha. Napangiti ako nang maalala ang mga sinabi niya noong nakaraan. Natupad na ang pangarap mong maging pinakamaganda sa araw na ito, Eli. Muntik na kitang hindi makilala kanina. Siya nga pala, maligayang kaarawan sa paborito kong kalaro, kababata, kaklase at kaibigan. Malapad ang ngiting inabot niya ang regalo ko para sa kanya. Hindi ko na sinabi kay Eli na pinaghandaan ko rin ang kaarawan niya para naman masurpresa siya. Pasensya ka na kung yan lang ang nakayanan kong ibigay sa iyo, Eli. Hayaan mo, kapag nakapagtapos tayo ng kolehiyo, mabibilan na rin kita ng mamahalin at mas magandang regalo. Pero matagal pa nga lang yun bago matupad. Kailangan muna natin magtrabaho pagka-graduate ng high school at makapag-ipon para makapag-enroll tayo sa kolehiyo. Ang dami mo naman kagad sinabi, Jer. Ano ka ba? Kahit ano pa ito, basta galing sa'yo, siguradong magugustuhan at iingatan ko. Sapat na ang mga katagang yon na galing kay Eli upang maglaho ang mga agam-agam sa puso ko. Pero hindi naging lubos ang kaligayahan ni Lorelai ng araw na yon dahil hindi sumipot ang magkapatid na sina Gabriel at si Lena, ang mga espesyal na bisitang inaasahan niya. Pinilit ko na lamang na aliwin siya sa pamamagitan ng pagkanta habang nakaupo kami sa damuhan sa kanilang bakuran. Nagpaalam ako sa mga magulang ni Eli na doon ako matutulog at agad naman silang pumayag. Matapos iligpit ang mga kalat sa kusina at sa salas, ay nagpaalam na sa amin sina Mang Leroy at Aling Lorna na mauuna ng matulog. Sige po, ako na pong bahala dito sa anak ninyo. Magpahinga na po kayo. At alam kong pagod na pagod kayo at puyat dahil sa pag-aasikaso sa birthday ni Eli. Maya-maya po papasok na rin kami. Pagbaling kong muli kay Lorelai, ay seryoso siyang nakatingala sa kalawakan habang titig na titig sa pulang buwan. Nilapitan ko siya at tinabihan sa damuhan. Jer, hindi ba sabi nila lumalabas daw ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan? Ibig sabihin, pababa ngayon dito sa baryo yung mag-anak na aswang na nakatira sa bundok. Ayan ka na naman Yan sa mga aswang-aswang mong nalalaman. Kung sakali mang totoo yung balita, hindi naman siguro sila mamimerwisyo ng mga taga dito. Dahil sa oras na gumawa sila ng hindi maganda, tsak na kukuyugin sila ng mga tao dito sa ating baryo. Tara na nga sa loob at na makapagpahinga ka na rin. Sa tingin mo, bakit kaya hindi nakapunta sina Gabriel at si Lena? Akmang sasagot pa lamang ako kay Lorelai nang sabay kaming magulat sa biglang pagdilim ng paligid. Tila ba may kung anong bagay na tumakip sa buwan. Nang tumingala ako, ay labis akong nanggilalas. Pagkakita sa isang malaki at itim na bagay na tila may mga pakpak. Parang lumilipad yun patungo sa aming direksyon. Pero bago pa man kami tuluyang naabot ng nilalang na yon, ay mabilis ko ring nahatak papasok ng bahay ang nahintatakotang si Lorelai. Pagkatapos ay dali-dali kong ikinandado ang kanilang tarangkahan. Naalimpungatan ng mag-asawang Mang Leroy at Aling Lorna dahil sa nalika naming ingay ni Lorelai. Nang makita nila ang namumutlang anak, ay nagmamadaling nilapitan ni Mang Leroy ang botelya ng langis sa ibabaw ng altar. Sa pagkakaalam ko, ay mahiwaga ang langis na yon
at nagsisilbing babala kapag may paparating na panganib. Kumukulo ang langis. Maging alerto kayong lahat dahil may aswang sa paligid. Halos makandara pa kami ni Aling Lorna sa pagtakbo sa mga bintana at pinto sa kusina upang matiyak kung maayos ba ang pagkakakandado ng mga yon. Hindi tumigil sa pagtahol ng malakas sa mga aso sa labas na lalong dumagdag sa tensyon. Sa buong buhay ko, Kabanong, ay unang beses pa lamang akong nalagay sa ganoong sitwasyon. Mukhang totoo nga yata talaga ang mga aswang at makakakita na kami ng ganoong klase ng nilalang ni Eli sa unang pagkakataon. Mabutit nakapasok kayo kagad dito sa loob ng bahay. Kung nagkataon na nadagit kayo o sino man sa inyong dalawa ni Lorelai ay mahihirapan na akong habulin ng aswang na yon. Pasalamat nga po ako talaga dahil napansin ko kaagad na parang natakpan ng buwan. Pagtingala ko po nakita ko kaagad yung parang malaking ibon. Kaya dali-dali ko nang hinila papasok si Eli bago pa kami tuluyang maabutan sa damuhan. Habang kausap ko si Mang Leroy, ay nanatiling nakatuon ang kanyang paningin sa botelya ng langis. Dala ng kuryosidad ay lumapit na rin ako sa altar para makita yon sa malapitan. At totoo nga na kumukulo yun. Mukhang bumabagal na po yata ang pagkulo ng langis, Mang Leroy. Ano pong ibig sabihin yan? Papalayo na ang aswang dito sa atin. Pero hindi pa tuluyang umaalis at lumalabas sa ating baryo. Sa tingin ko napadaan lamang yun dito at may iba pang pakay. Teka, may buntis ba tayong kapitbahay? Habang inaalala ko kung may kapitbahay ba kaming nagdadalang tao, ay narinig kong unti-unti na ring humihina ang pagkahol ng mga aso sa labas. Mukhang napadaan nga lang kina Eli ang aswang. Yung nanay ng kaklase natin, Jer, si Aling Perla. Hindi ba kabuanan na niya ngayon? Halos sabay-sabay kaming napalingon nang biglang magsalita si Eli. Si Mang Leroy ay hindi napigilang magmura. Anak ng... Solo pa naman ngayon yun sa bahay nila. Umalis si Cesar at isinama yung anak niyang si Arnold, yung kaklase niyo ni Eli. Nakasalubong ko kaninang umaga mag-ama. Ang alam ko sa makalawa pa ang balik nila. Talagang malakas ang pang-amoy ng lintik na aswang na yun At mukhang nagmamanman talaga kaya alam na walang kasama ngayon si Perla sa bahay nila. Hindi ko mapigilang makaramdam ng pag-aalala sa ina ni Arnold na si Aling Perla. At alam kong ganun din ang nararamdaman ni na Eli at ang nanay niya. Maya-maya pa, nagulat kaming lahat nang may biglang kinuha si Mang Leroy sa ilalim ng katring kawayan na higaan nilang mag-asawa. Nang tuluyang mailabas ang hawak, ay tumambad sa amin ng isang buntot pagi. Jeremiah, anak, ikaw na munang bahala rito Tulungan niyo ni Eli si Nanay Lorna ninyo. Maglagay ng mga pangontra sa buong kabahayan. Kailangan puntahan ko at tulungan ko si Perla. Mabilis naman akong tumalima upang sundin ang bilin ng tatay ni Eli. Pagkaalis niya, ay ikinandado kong maigi ang pinto ng kanilang kubo at pagkatapos ay pumesto ko sa may altar para mabantayan din ang botelya ng langis. Tahimik lamang at kapwa nakikiramdam sa paligid ang mag-inang Lorelai at Aling Lorna. Ako naman ay tahimik na nananalangin na sana ay huwag mapahamak si Mang Leroy at Aling Perla sa kamay ng aswang. Maya-maya pa ay napansin kong muli na namang bumilis ang pagkulo ng langis sa loob ng botelya. Kinakabahan ako, Kabanong, at marasa napalingong kina Eli. Nakuha naman agad nila ang nais kong ipaiwatig at agad na bumakas ang pagkabahala at pangamba sa mga mukha nila. Pagkalipas ng ilang segundong halos hindi humihinga kaming tatlo, ay may narinig kaming papalayong mga pagaspas ng pakpak. Sana naman po naitaboy na ni Tay Leroy ang aswang at hindi sila napahamak ni Aling Perla. Otomatikong napamulagat ako ng mga mata nang maramdaman ko ang mainit at mahigpit na yakap ni Eli sa akin mula sa likuran. Para akong itinulos sa kinatatayuan at saglit na halos hindi makagalaw. Wala ring mga salitang namutawi sa aking labi. May kakaiba na talagang epekto sa akin ang simpleng pagkakadikit ng aming mga katawan. Huwag ka mag-alala, Jer. Alam kong hindi niya pababayaan si Naitay. Tsaka malakas ang tatay ko. Hindi yun kayang sindakin kahit pa ng mga aswang. Hindi pa rin ako nakasagot kay Eli. Lalo kasi akong natameme nang masumigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Isinubsob niya pa ang mukha sa mga bato ko. Ramdam na ramdam ko rin ang paglapat ng mga dibdib niyang nagsisimula pa lamang sumibol sa aking balat sa kabila ng mga damit naming suot.
Hindi talaga ako komportable sa pwesto naming yon ni Eli. Pero hindi ko naman siya magawang sawayin. Bukod kasi sa natitiyak kong sasama ang kanyang loob, ay pihadong mag-uusisa rin siya kung bakit tila napapaso na ako sa mga yakap niya. Samantalang dati pa naman namin ginagawa yon mula pa pagkabata. Laking pasalamat ko kabanong nang biglang tumahol muli ang mga aso sa labas. Napabitaw kasi sa akin si Lorelai. Sinulyapan ko ang botelya at nang makitang hindi na yung kumukulo, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Maya-maya pa ay patakbo kong tinungo ang pinto noong marinig ko ang pagtawag ni Mang Leroy mula sa labas ng bahay. Nasa likuran ko naman sina Aling Lorna at Eli. Pagkabukas ko ng pinto ay tumambad sa amin ng seryosong si Mang Leroy at ang umiiyak na si Aling Perla. Baka sa matinding takot sa mukha ng ina ni Arnold, mabilis ang mga kilos na nagsipasok sila sa loob. Ang tatay ni Eli ang nagsarado ng pinto. Inalalayan ko naman si Aling Perla at iginiya patungo sa mahabang upuang kahoy bago sumapit ang kusina. Nang hawakan ko siya sa kamay, ay ramdam na ramdam ko ang pangangatal ng pobreng ina ni Arnold. Marahil ay masigit siyang natatakot para sa batang nasa kanyang sinapupunan, lalo at kabuwanan na niya. Ilang taon din si Arnold bago nasundan. Abot-abot ang naging pasasalamat sa amin ni Aling Perla, lalong-lalo na sa tatay ni Eli. Halos mayak din sa labis na tuwa si Mang Cesar nang sunduin sa amin ang kanyang kabiyak kasama ang panganay nilang si Arnold. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa pagliligtas mo sa buhay ng mag-ina ko, Leroy. Naka, huwag mo nang isipin pa yun. Ano ka ba? Sino bang magtutulungan pa sa oras ng peligro kundi tayo-tayo rin lamang, di ba? Ipinamukha ko lang sa lintik na aswang na yon na hindi nila tayo kayang sindakin dito sa ating baryo. Huwag na huwag siya ulit maliligaw dito sa ating teritoryo dahil hinding-hindi ko siya hahayaang pang makalabas ng buhay sa susunod na pagpunta niya rito. Kitang-kita ko ang determinasyon sa mukha ni Mang Leroy. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng paghanga sa ama ni Eli. Nahiling kong sana ay maging kasintapang niya rin ako balang araw. Handa siyang iligtas at protektahan hindi lamang ang pamilya niya, kundi pati na rin ang ibang tao. Siya ay tunay na kahanga-hanga at dapat tularan, lalo na ng mga gaya kong kabataan. Nang magpaalam na ang buong pamilya ni Mang Cesar kina Mang Leroy, ay sumabay na rin ako sa kanilang pauwi sa amin. Laman ng isip ko habang daan ang lahat ng mga naganap pagkatapos ng kaarawan ni Eli. Saka ko na lamang naalalang hindi na nga pala niya nabuksan pa ang regalo ko sa kanya nang dahil sa aswang na yon. Sana magustuhan ni Eli yung munti kong regalo para sa kanya. Nang muli kaming magkita sa eskwelahan ni Lorelai, ay balak ko sanang tanungin siya kung nagustuhan ba niya ang regalo ko. Kaya lamang ay hindi na yun natuloy dahil sumama ang pakiramdam ko nang mabungaran ko sila ni Gabriel na nag-uusap sa isang sulok. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila dahil halos hindi na malayan ni Eli ang paglapit ko sa kanila. Doon ay malinaw kong narinig ang pinag-uusapan nila. May sakit si Lena? Kaya wala siya ngayon dito? Bakit, Gabriel? Anong nangyari sa kanya? Pagkarinig ng boses ko, ay saka pa lamang lumingon si Eli sa kinaroroonan ko. Halos sabay kaming nagkasakit ng kapatid ko. Mas nauna lamang kong gumaling. Sa tansya ko mga 1 o 2 linggo siyang hindi makakapasok sa eskwela. Napakunot ang aking noo sa narinig mula kay Gabriel. Bakit ang tagal naman yata? Ano bang sakit ni Selena? Kanina ko pa nga sa inuusisa itong si Gabriel Pero sabi niya, mahirap daw ipaliwanag at yun pala ang dahilan kung bakit hindi sila nakadalo sa kaarawan ko. Napaismid ako nang imbis na si Gabriel ay si Eli ang sumasagot sa tanong ko. Hindi ko alam pero may pakiramdam akong may hindi sinasabi sa amin si Gabriel. Naging mailap kasi bigla ang mga mata niya at hindi makatingin ng diretso sa amin. Dalawin natin bukas si Selena, Jer. Pagdala tayo ng mga prutas at gulay para mabilis siyang gumaling. Ay, kung hindi pa pala makakasakit si Lena hindi tayo makakarating sa bahay nila. Masyado naman kasing misteryoso at misteryosa ang magkapatid na ito Kung may pangil lang sila at hindi nakakalabas ng bahay kapag araw, iisipin kong may lahi silang vampira. Pabirong tugon ni Eli sa akin, pero kay Gabriel nakatingin. Hindi ko tuloy ulit maiwasang makaramdam ng panibugo sa kapatid ni Selena.
At para mapawi ang nadaramang inis, ay iniwan ko na lamang silang dalawa sa sulok at naghanap ng maaring gawin sa loob ng silid-aralan namin habang hindi pa nagsisimula ang klase. Sabado, kinabukasan, pero imbis na tanghali na, ay maagang bumangon si Eli at 7:00 pa lamang ay nasa bakuran na namin. Ayoko pa sanang bumangon dahil napuyat ako nung nagdaang gabi sa kakaisip kay Eli at sa aswang. Pero wala na akong nagawa pa kabanong nang hilahin ako patayo ni Lorelai. Malaya siyang nakakapasok sa silid ko kahit hindi na nagpapaalam sa aking mga magulang. Bilisan mo na dyan, Jer. 9:00 raw tayo susundiin ni Gabriel sa tabing ilog mamaya. Sasamahan mo pa ako manguha ng mga gulay at prutas na dadali natin kay Lena pagkatapos ng almusal. Eksaktong pabukid ng inay at titay mo nang dumating ako. May kaning baho pa naman daw sa kaldero. Isangag na lang natin tapos magprito tayo ng itlog. May baon din akong sinaing na tulingan na luto ni nanay kagabi. Pagkarinig sa masasarap na pagkain ay dali-dali akong bumangon at napatingin na sa kusina. Hinayaan ko na munang matulog ang mga kapatid ko dahil wala namang pasok sa eskwela. Habang nagluluto ako, ay nagboluntaryo naman si Eli na magwalis sa bakuran pati na rin sa loob ng aming bahay. Nang matapos ako sa paghahain, ay ipinagising ko na rin sa kanya ang mga kapatid ko. At sabay-sabay naming pinagsaluhan ang masarap na almusal. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang kape na mas lalong nagpapasarap sa pagkain namin ng sabay-sabay. Napuno ng tawanan ang munti naming kusina dahil sa mga bagong kwentong ibinida ni Eli sa aking mga kapatid. Hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang naiisip ko ng mga sandaling yon na isa kaming masayang pamilya. Ako ang ama at siya naman ang ina. Nang handa na ang lahat ng dadali namin ay nagpaalam na kami sa mga kapatid kong sina Javier, Maria Ana at Lorena. Ikaw na munang bahala sa mga kapatid natin Abing. Nagpaalam na ako kahapon kina inay at titay. Ayoko nga sanang umalis lalo at Sabado ngayon. Napakaraming gagawin na naghihintay sa akin. Kaso magtatampo naman itong ate Eli ninyo. Dahil sa sinabi ko, ay pinaningkitan ako ng mga mata ni Eli nang sulyapan ko siya. Ikinumpas niya rin sa hangin ang nakakuyom na kamao na animoy sinusuntok ako ng malakas sanhi upang matawa kaming magkakapatid. Sige na kuya, magutay na kayo ni Ate Eli at mukhang malayo pa ang bahay ng kaklase ninyo. Nang maalalang baka naghihintay na sa amin si Gabriel sa tabing ilog, ay magkaakbay na kaming umalis ni Eli. Masaya pa kami nagkukwentuhan habang sa daan. Nasasabik na rin naman akong makitang muli si Selena, lalo na at ilang araw ko na rin hindi nasisilayan ang kanyang magandang mukha. Wala kaming kamalay-malay ni Eli na malabangungot na mga karanasan pala ang sa amin ang naghihintay. Hindi nga kami nagkamali ng sapantahan ni Lorelai Cabano. Naroon na si Gabriel sa tabing ilog nang kami ay dumating. Nang tanungin namin kung ilang oras na siya roon, ay sinabi niyang madilim pa lamang ay naghihintay na siya sa amin ni Eli. Nagtaka ako dahil wala man lang akong naanhinag ni katiting na pagkabagot sa mukha niya. Ang usapan kasi namin ay 9:00, ngunit naging 10:00 na dahil napasarap sa pakikipagkwentuhan si Lorelai at ng aking mga kapatid. Hindi ako tumanggi nang kunin ni Gabriel ang isang bayong na bitbit ko dahil alam kong malayo ang aming kailangang lakarin bago makarating sa bahay nila. Nang magsimula na kami maglakad pa itaas, ay inumpisahan na rin ni Eli ang pangungulit kay Gabriel tungkol kay Selena at sa pamilya nito. Ako naman ay tahimik lamang sa may likuran habang nakasunod sa kanilang dalawa. Ibig mo sabihin, Gabriel, bagong lipat lamang kayo sa aming baryo? Ganun na nga, Eli. Halos taon-taon yata lumilipat kami dahil sa hanap buhay ng tatay namin. Dala muli ng kurisidad ay hindi ko napigilang sumingit sa usapan nilang dalawa. Bakit, Gabriel? Ano bang trabaho ng tatay niyo ni Selena? Saglit na dumaan ang katahimikan bago masagot ni Gabriel ang aking katanungan. Si Tay ay isang mangangaso. Minsan naman ay mangingisda at magbubukid. Kung ano ang hanap buhay sa lugar na nilipatan namin, ayun ang hanap buhay ng aming ama. Mga ngaso? Di mahusay pala pagdating sa panguhuli ng mababangis na hayop ang tatay mo. Nakakatuwa naman. Tsak na magkakasundo sila ng itay ko dahil pareho silang matapang at mahusay gumamit ng matatalim na bagay gaya ng itak at iba pa. Hindi ba, Jer? Hindi ko na sana sasagutin si Eli
Kaya lamang ay bigla niya akong nilingon, sanhi upang mapilitan na rin akong tumango bilang pagsang-ayon. Pero habang lumalayo kami ni Eli sa aming baryo, ay may mga hinalang unti-unting nabubuo sa isipan ko. Ngunit pilit kong iwinawak siya mga yon sa utak ko at hiniling na sana'y mali ang aking mga naiisip. Pero hindi ako mapakali habang nasa daan. Gusto kong kausapin si Eli Kabanong at sabihin ang aking nasa isipan ng mga oras na yon. Maya-maya pa'y nakaisip ako ng paraan paano ko siya makakausap ng sarilinan. Tanghali na pala. Magpahinga muna tayo at kumain. Mainit pa naman siguro ang baon nating isda at kanin, Eli. Lihim akong nagdiwang ng sangayunan ni Lorelai ang aking suwestyon. Pagod na rin siguro siya at gutom marahil dahil malayo-layo na rin ang aming nilakad. Naglakad si Gabriel patungo sa isang puno at nagpatiunang maupo sa nakausling bato sa ilalim nun. Dahan-dahan muna namin inilapag ni Eli ang mga dalang gamit bago kami halos makapanabay na naupo sa malagong damuhan. Habang inilalabas ko ang mga dala naming pagkain, ay inalok namin ni Eli si Gabriel. Ngunit sa pagtataka namin ay tumanggi ito. Sigurado ka bang ayaw mong tikman yung sinaing na tulingan na niluto ni Inay? Ang sarap pa naman ito. Paborito namin ito ni Jer. Sa susunod na lamang siguro, Eli. Di pa kasi ako maaaring kumain ng isda ngayon eh. Kami ni Selena. Puro karne ang pinapakain sa amin ni Itay. Kaya huwag kayo magtataka kung puro karne ang ihahain sa inyo mamaya ni Inay ah. Napakunotno ako sa aking narinig. Nakakapagtaka yatang karne lamang ang pwede kay Selena, gayong may sakit siya. Ang alam ko nga kapag may sakit ay halos di makakain at nangihina. Paano pala ito mga dala namin pasalubong kay Lena na gulay at prutas? Huwag kayong mag-alala, kakainin niya ng Inay at ang bunso naming kapatid. May kapatid pa kayo ni Selena? Oo nga, may kapatid pa kayo? Halos sabay na tanong namin ni Eli dahil kapwa namin ikinagulat ang aming nalaman mula kay Gabriel. Oo, at malapit nyo na siyang makilala. Wala na nagsalita pa muli sa amin ni Eli. Kapwa kami tahimik na nagpatuloy na lamang sa aming pagkain. Hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan ng aking kababata ng mga sandaling yon. Ako naman ay lihim na nadismaya dahil hindi ko masabi sa kanya ang nabubuong hinala sa aking isipan. Nakalimutan na yata ni Eli na sa bundok nakatira ang sinasabing mag-anak na aswang. Huli na rin ang maalala kong tungkol doon. Nung una ay naisip kong baka nagkataon lamang na sa bundok din matatagpuan ang bahay ni na Gabriel. Ngunit habang tumatagal Kabanong, nakasama namin siya. Marami akong napapansing kakaiba, lalo na sa mga isinasagot niya at ikinikilos. Hindi ko namamalayang matagal na pala akong nakatitig kay Gabriel at nahuli niya ako. Huli na para umiwas. Akala ko'y sisitahin niya ako pagkatapos pero sa halip ay si Lorelai ang binalingan niya at kinausap. Sigurado ka ba na gusto mo makarating sa aming tahanan, Lorelai? May oras pa para magbago ang isipan mo. Kitang-kita kong saglit na naguluhan si Eli dahil sa tanong ni Gabriel. Lalo pa at seryosong-seryoso ito. Mas lalo tuloy akong napaisip at naghinala. Anong ibig mo sabihin, Gabriel? Narito na tayo. Malapit na nga sa bahay ninyo eh. Ngayon pa ba kami uurong? Baka kasi hindi ko kayo kagad maihatid pabalik ng baryo ninyo eh. Tsak na hahanapin kayo ng mga magulang ninyo, lalong-lalo ka na. Kung ang inaalala mo ay si Selena, ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya mamaya. Ako na rin na magdadala ng mga pasulubong ninyong prutas at gulay. Nagpalipat-lipat sa amin ni Gabriel ang tingin ni Eli. May mali nga talaga. Si Gabriel na mismo ang pumipigil na tumuloy kami sa kanila. Kailangan makumbinsi ko si Eli na umuwi na lamang at hintayin na lang ang araw na muli makapasok sa eskwelahan si Selena. Ngunit nabigo ako dahil mas pinili pa rin ni Lorelai na tumuloy sa pagbisita kay Selena. Hindi naman siguro ang pamilya mo ang dayong mga aswang na tinutukoy ng mga tao sa bari namin, Gabriel, hindi ba? Maya-maya ay binasag ni Lorelai ang katahimikan habang binabaybay namin ang daang masukal at makipot. Naging madilim ang paligid kahit halos alauna pa lamang ng hapon dahil natatabunan ng mga dahon ng malalaking puno na aming nadaraanan ang sikat ng araw na hindi na tuloy namin makita ang naging reaksyon ni Gabriel sa pagbibiro ni Eli. Nanatili itong tahimik lang. Marahil ay nakaramdam na rin ang pagkailang kay Gabriel si Eli kaya hindi na rin ito muling nangulit pa. Halos 1 oras din kaming naglakad
sa masukal at makipot na bahagi na iyon ng bundok. Hindi ko namalayang nakalabas na pala kami roon dahil nanatiling madilim ang kapaligiran. Kaya nagulat ako kabanong na magsalita si Gabriel. Akala ko hindi tayo abutin ng takip silim sa daan. Mag-ingat kayo at maging alerto dahil sa ganitong oras maraming mababangis na hayop ang gumagala rito sa kabundukan. Magsasalita pa sana ako nang biglang may marinig kaming pagaspas ng mga pakpak na tila papalapit sa aming kinaroroonan. Pamilyar ang tunog na yon. Parang kagaya nung naengkwentro ni Mang Leroy noong kaarawan ni Eli. Nasugatan niya raw yun gamit ang dala niyang buntot paki. Naabutan niya ang aswang na sinisira ang dingding ng bandang likuran ng kubo ni na Aling Perla at dahil abala roon ng aswang, hindi nito namalayan ng paglapit niya. Maswerte pa rin nga raw ang aswang ayon kay Mang Leroy dahil di niya ito napuruhan at nagawa pang makalipad palayo. Napaigpit ang kapit ko sa dalakong bayong at inihanda naman ni Gabriel ang sarili. Nakatitiyak akong alam din niya na may papalapit na aswang sa amin, kaya napatigil siya sa pagakbang. Maging si Eli ay naramdaman na rin ang namumuong tensyon sa paligid. Nagulat si Gabriel nang agawin ko ang dala niyang bayong na naglalaman ng mga pasalubong naming gulay kay Selena. Alam kong ako ang dapat na magprotekta kay Eli. Pero mas kabisado mong pasikot-sikot sa lugar na ito, Gabriel. Kaya ipinagkakatiwala ko na sa iyong kaibigan ko. Hindi ko na narinig pang sumagot si Gabriel dahil biglang may tumama sa akin na matigas na bagay na ikinatumba ko. Narinig ko pang sumigaw ng malakas si Eli habang tinatawag ang pangalan ko bago tuluyang nagdilim ang buong paligid. Nang magising ako, ay agad kong nasa po ang sumasakit na ulo. Pilit kong binalikan sa isip ang mga nangyari hanggang sa wakas ay maalala ko ang huling tagpo sa gubat kasama ni Gabriel at Lorelai. Binalot ng hindi maipaliwanag na kaba ang aking dibdib nang maalalang yung aswang. Sana naman ay naprotektahan ni Gabriel si Eli dahil kung may masamang nangyari sa kababata ko ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Madilim sa lugar na kinaroroonan ko, kabanong, at wala akong kaide-ideya kung nasaan ako. Pero pilit ko pa rin tumayo at humakbang habang nangangapa sa dilim. Pero laking gulat ko at muntik na namang akong matumba nang may marinig akong mga yabag na papalapit sa akin. Mabuti na lamang at maaga pa akong nasalo ng kung sino mang nilalang nakasama ko sa lugar na yon. Kung ako sa'yo, huwag ka na muna magpumilit na tumayo at kumilos, Jeremiah. Lalo kong nagulat nang mapagtantong alam ng kasama ko ang aking pangalan. Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi pa man kayo nakakarating dito sa lugar namin, ay kilala ko na kayo ng kaibigan mong si Lorelai. Alam kong nag-aalala ka ng labis sa kanya. Nasa mabuti siyang kalagayan at nagkita na silang nakaklase niyong si Selena. Nang muling magsalita ang kasama ko na isa palang babae, ay napansin kong parang kaboses niya si Selena. Mas patinis nga lang ang boses niya at higit na mahiwaga. Nasan nga pala tayo at sino ka? Imbis sagutin ako, ay magikik muna ang babae na tila ba tuwang-tuwa sa aking kalagayan. Nararamdaman ko matinding takot na bumabalot sa buong mong pagkatao. Pero umpisa pa lamang ito ng totoong bangungot na mararanasan ninyo ng kaibigan mo. Hindi ko alam kung bakit biglang binundol ng kakaibang kaba ang dibdib ko pagkarinig ng sinabi ng babae. Pakiramdam ko, kabanong, ay isa yung babala. Binibigyan kayo ni Gabriel ng pagkakataong bumalik na lamang doon sa baryo ninyo. Pero matigas ang ulo ng kaibigan mo. Bagay nga sa kanya ang pangalan niya, Lorelai. Gaano man kaganda at kahali-halina, siya ang magdadala sa iyo o sa sino mang lalaki na mauugnay sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Ano bang ibig mo sabihin? Sino ka ba talaga? Makikilala mo rin ako sa oras na dalhin na kita sa tahanan ni na Selena. At oo nga pala, utang mo sa akin ang buhay mo dahil iniligtas kita mula sa aswang na muntikan na makadagit sa inyo noon ni Lorelai. Dapat kayo magpasalamat sa akin dahil wala nang salot na mamimirwisyo sa inyong baryo. Tinapos ko na kagabi ang buhay ng aswang na yon na nagmula pa sa malayong isla at dito dumayo para maghasik ng lagim. Halos hindi maproseso ng utak ko ang sunod-sunod na revelasyon ng babaeng kasama ko. Nalaman ko rin mula sa kanya na habang wala akong malay ay nakikipaglaban siya roon sa aswang na umatake sa amin sa gubat. Nang mapatay raw niya yon, ay dinala niya muna ako sa kuweba malapit sa gubat kung saan ko huling nakasama sina Eli.
Naitanong ko tuloy sa aking sarili kung nag-aalala rin ba sa akin ang kababata ko. O baka tuluyan niya na akong nakalimutan lalo na't kasama naman niya si Gabriel. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang muling magsalita ang kasama kong babae. Naisalba ko na nga rin pala ang daladalan yung mga prutas at gulay. Yan ang muna kainin mo ngayong gabi. Bukas ay maaga tayong aalis. Ihahatid na kita kina Gabriel dahil alam kong hindi ka na makapaghintay na masilayang muli ang pinakamamahal mong kababatang si Lorelai. Sino ka ba talaga? At bakit parang napakarami mong nalalaman tungkol sa akin? Tungkol sa amin? Matapos kumain ng 3 prutas, ay nabusog na kagad ako. Marahil ay dahil wala talaga sa pagkain ng isipan ko kundi kay Eli. Sana nga ay totoo ang sinasabi ng kasama kong babae na tila nagtatago sa dilim na nasa maayos na kalagayan ng kababata ko kasama ang pamilya ni Gabriel at Selena. Marahil dahil din sa tinamo kong sugat sa ulo noong natumba ako sa gubat at sa labis na pag-iisip, kaya hindi ko na napigilan ng sariling makatulog nang muli ako makaramdam ng antok. Nagising ako kinabukasan dahil sa mahihinang pagtapik sa aking pisngi at braso. Nang magmulat ako ng mga mata, ay karimlan pa rin ang sumalubong sa akin. Pero nararamdaman ko ang presensya ng aking kasama at alam kong nasa tabi ko lamang siya. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kung kailangan mo ng aalalay sa iyo, Jeremiah. Binuntutan niya yon ng hagik-hik. Kahit pa iba-iba ang ekspresyon niya at medyo mahirap basahin ang ugali, hindi ko may tatangging nakaramdam ako ng kaligtasan at kapayapaan habang kasama ko siya. Alam kong mahina pa ang katawan ko, Kaabanong, pero dahil yata sa pagkasabi kong makitang muli at makasama si Lorelai, kaya ako tila biglang lumakas. Maging ang aking kasama ay nagtaka dahil sa mabilis kong paglalakad. Habang daan ay pasimple ko siyang pinagmasdan at pinag-aralan ng kanyang itsura. Kaya lamang ay nakasuot siya ng pulos itim na bestida at mayroon pang balabal na itim din ang kulay. Hindi ko tuloy masilip ang kanyang mukha. Pero kung ang figura niya ang pagbabasihan, ay halos kasing katawan lamang niya sina Eli at Selena. Kung boses naman ang pagbabasihan ay mukhang mas bata siya ng ilang taon sa dalawa. Dahil abala ang isip ko habang naglalakad kami, ay hindi ko na halos namalayan ng oras. Maging ang mga lugar na dinadaanan namin ay hindi ko na rin napapansin. Halos mapatalon ako sa tuwa nang may matanaw akong kubo sa di kalayuan. Malakas ang aking pakiramdam na yun na ang bahay ni na Selena, Kaabanong. Kulang na lamang ay hilahin ko ang aking mga paa upang makarating kami agad doon. Hindi na kasi ako makapaghintay na makita si Eli at matiyak kong totoo nga na nasa maayos siyang kalagayan. Nang sa wakas ay nasa tapat na kami ng kubo ni na Selena, ay nagtaka ako dahil tuloy-tuloy na pumasok doon ng kasama kong babae. Marahil ay kakilala siya o di kaya ay kamag-anak ng pamilyang nakatira doon. Nang maramdaman niyang tila ako itinulo sa aking kinatatayuan, ay dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At kahit mga ilang hakbang din ang pagitan naming dalawa, napansin ko kagad na nagtataglay siya ng napakagandang mga mata. Hindi ko lang mawari kung kulay itim ba, kayumanggi o abo ang mga yon. Lalo at tumalikod din siya kaagad at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa pinto ng kubo. Ilang saglit pa akong nanatiling tila tuod sa labas ng bakod na yari sa kawayan. Bago pa tuluyang marating ng babae ang pinto ng kubo, ay biglang iniluwaroon ng isang matangkad at makisig na lalaki na kamukhang kamukha ni Gabriel. Oh, saan ka na naman ba nagliwaliw, Neresa? Nakailang balik na ang kuya Gabriel mo sa gubat pero hindi ka raw mahanap. Nariyan lamang ako sa tabi-tabi, Itay. Siya nga pala, meron akong kasamang bisita. Pero bago matapos ang babaeng tinawag ng Neresa ng lalaki sa may pinto, na sigurado kong tatayo ni na Gabriel at Selena, ay biglang nagsalita ang huli na noon ay nasa may pinto na rin pala. Jeremiah! Lumarawan sa magandang mukha niya ang matinding saya at patakbong lumapit sa aking kinaroroonan. Tahimik na nakamasid lamang sa amin si Neresa at ang kanyang ama. Muling isinigaw ni Selena ang pangalan ko habang paulit-ulit na nagpapasalamat dahil ligtas akong nakarating sa tahanan nila. Teka, akala ko ba'y may sakit ka, Lena? Mabuti ka na ba? Ibig sabihin papasok ka na ulit sa eskwela? Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya, Kaabanong, na labis kong ipinagtaka. Mag-uusisa pa sana ako kung bakit pero biglang lumitaw sa may pinto si na Gabriel at Eli.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na rin alintana kung nabitiwan ko ang mga dala kong bayong dahil patakbo kong tinungo ang pinto ng kubo kung saan naroon si Eli at sinugod ko siya ng yakap. Hindi na rin kami nahiya kina Gabriel, si Lena, ni Reza at ang tatay nila. Dahil halos mag-iyakan na kami ng kababata ko habang mahigpit na yakap ang isa't isa. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Jer. Sobra ako nag-alala sa'yo. Pinalikan ka ni Gabriel sa gubat matapos niya akong ihatid dito. Pero wala ka na raw doon. Ako rin, Eli. Nakahinga na ako ng maluwag sa wakas. Ngayong nakita ulit kita. Hindi ako nagkamaling ipagkatiwala ka kay Gabriel. At mapalad din ako gaya mo. Dahil may nagligtas din sa buhay ko. Si Nereza. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid pero wala na roon si Nereza. Noon ko lang naalala ang tungkol sa nabanggit sa amin ni Gabriel habang pakit kami ng bundok, na mayroon pa raw silang kapatid ni Selena. Si Nereza pala ang tinutukoy niya, ang tagapagligtas ko. Noon ko lamang napagtantong hindi ko pa pala siya napapasalamatan. Naalimpungatan ako kabanong dahil sa mga sitsit na aking nauulinigan. Kabisado ko na halos ang bahay na yon, pati na rin ang halos lahat ng nakatira roon. Alam kong pinaglalaruan pa naman ako ni Nereza. Nagtagi sa mga bagang ko pagkaalala sa bunsong kapatid ni na Selena. Pero nang mapatingin ako sa katabi kong si Eli, ay biglang lumambot ang aking ekspresyon. Bigla ring nagsalimbayan sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraan. Nagkamali kami ng akalang nailtas kami ni na Gabriel at ni Reza mula sa aswang na palaging umaatake noon sa aming baryo. Wala kaming kaalam-alam na nahulog na pala kami sa kanilang bitag. Dahil sila pala ay mga aswang din, kabanong. Ang pamilya nga ni na Selena ang tinutukoy ng mga kababaryo namin na mag-anak na aswang na nasa bundok naninirahan. Bagamat nagkaroon na ako noon ng hinala, ay nawala lahat ang aking mga pagdududa at agam-agam nang iligtas kami na magkapatid sa gubat. Noong unang beses na matuklasan ni Eli na aswang nga ang mga nakatira sa kubong yon na naging kanlungan namin sa loob ng ilang araw, ay natuwa pa siya sa halip na magulat. Ngunit nang malaman niyang hindi na kami makakaalis pa sa lugar na yon, ay labis siyang nagsisisi kung bakit hindi niya pinakinggan noon si Gabriel. Nagtangka kaming tumakas, kabanong, ilang beses, pero palagi rin nila kaming nahuhuli. Hanggang sa magalit na ang tatay ni Gabriel na si Mang Roman at ginawa na lang kami ng kulungan sa ilalim ng lupa. Kaya nang magtungo roon ang aming mga magulang ay hindi nila kami natagpuan. Wala silang kamalay-malay na nasa ilalim lamang kami ng kanilang kinatatayuan. Sa loob ng isang malawak at malalim na butas na ginawa ni Mang Roman sa tulong na rin ni Gabriel. Gustong-gusto man naming sumigaw at tawagin ang mga pangalan ng aming mga magulang, ay hindi namin ginawa sa takot na baka saktan sila ng pamilyang yon ng mga lahi palang aswang. Nagpatuloy sa pagpasok sa eskwela sina Gabriel at Selena, at nang lumaon pati na rin si Nereza, upang hindi maghinala ang mga tao na aswang nga ang pamilya nila. Makalipas ang ilang buwan ay unti-unti na ring nakalimutan ng mga tao sa paaralan at sa aming baryo ang tungkol sa pagkawala namin ni Eli. Tanging ang aming mga magulang na lamang ang nakakaalala at hindi nakakalimot. Patuloy pa rin silang naniniwalang buhay pa kami at umaasang mahahanap nila kami balang araw. Bagamat bihag na kami ng pamilya ni na Gabriel, ay hindi naman nila kami sinaktan o ginutom, kabanong. Ayaw lang daw kaming pakawalan ni Mang Roman dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Lalo na ang mga anak niyang pumapasok sa eskwelahan at patuloy na nangangarap na makapamuhay ng normal kagaya namin. Kahit paulit-ulit kaming nangako ni Eli na walang pagsasabihan tungkol sa sikreto nila, ayaw sumugal ni Mang Roman. Ilang beses na rin kasi siyang kinumbinsi ni na Gabriel at Selena, ngunit nanindigan ng matandang lalaki sa una niyang naging desisyon. Pakakawalan ko lamang kayo kung isa na rin kayo sa amin. Ngunit huwag kayo mag-alala dahil hindi naman namin kayo pipilitin. Alam kong darating din ang araw na kayo mismo ang magmamakaawa sa akin na gawin ko rin kayong malakas at walang kamatayang kagaya namin. Isang gabi ay nagkaroon ng salo-salo sa pamilya ni Mang Roman, kabano. Inutusan niya sina Gabriel at Nereza na ilabas kami sa kulungan at makisaya sa kanila. Nagtaka kaming dalawa ni Eli kung anong okasyon, ngunit mas pinili namin na manahimik na lamang at huwag mag-usisa. Noon namin naalaman na nalampasan na pala ni na Gabriel at Selena ang pagiging bagong yanggaw.
kaya na nilang kontrolin ang kanilang pagiging aswang. Ako ay anak ng isang aswang na bangkilan. Elisabeta ang kanyang pangalan. Ang mga bangkilan ay mataas na uri ng aswang at pinaniniwalaan mula sa hanay ng mga kadatuan. Nang magsimulang magkwento si Mang Roman Cabanong tungkol sa kanyang pinagmulan, ay tahimik na nakinig lamang ang lahat. Noong kulubos na nauunawaan kung bakit mukhang kabilang sa maharlikang pamilya sina Gabriel at si Lena. Ayon pa kay Mang Roman, ang mga bangkilan daw bilang mataas na uri ng aswang ay nakahigit kaysa sa ibang uri gaya ng mga karaniwang aswang. Sa ibang kwento raw, ang mga bangkilan ay mga babaylan na naging asawa ng Diyos ng kasamaan na si Asuang. Sila raw ay maganda at mapanganib. Patunay sina si Lena at Neresa kapwa nagtataglay ng kakaibang ganda at karisma. Mga magagandang dilagman ay may kakayahang magpatubo ng pakpak ng paniki at matatalim na kuko. May kakayahan din daw ang mga bangkila na magpalit ng anyo mula sa pagiging tao bilang malalaking baboy ramo at iba pa. At may kakayahan din ng mga bangkilan na gawing aswang kayong mga tao. Sa lahat ng mga ibinunyag ni Mang Roman tungkol sa lahi ng aswang na kanyang kinabibilangan, doon ako nakaramdam ng matinding pangamba sa huling sinabi niya. Ngunit naisip ko rin na nakakatukso yun dahil kapag nagkataon, makakawala na kami ni Elay mula sa pagiging bihag nila at makikita na namin muli ang aming mga pamilya. Ngunit naitanong ko rin noon sa aking sarili kung handa nga ba akong maging halimaw, maging isa sa kanila habang ako'y nabubuhay. Makikita ko ng muli ang mga kapatid ko pati na rin sina Itay at Inay, pero hindi ko na sila maaaring makasama. Dahil sa oras na maging aswang ako, ay posibleng masaktan o mapatay ko maging ang sarili kong kapamilya. Napapitlag ako nang marinig muli ang malalim at maotoridad na tinig ng ama ni Gabriel. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Sa totoo lamang, hindi rin ako masaya na ipinanganak akong isang halimaw. Nang mapadpad ako sa isang isla noon kung saan ko nakilala ang ina ng aking mga anak na si Katarina. Hindi ko maiwasang mangarap na magkaroon ng isang tahimik at normal na buhay. Ninais kong maranasan ng aking mga anak ang mga ginagawa ng mga ordinaryong tao kagaya ninyo. Kaya nga, kahit alam kong delikado, pinagbigyan ko pa rin sila sa kahilingan nilang makapasok sa eskwelahan maliban sa mundo namin ni Neresa. Ibang-iba kasi siya sa dalawa niyang kapatid. Nangamba ako na baka sa bilis niyang magtiwala ay madulas siya at masabi ang tungkol sa itinatagong lihim ng aming pamilya. Sa loob daw ng halos 2 dekada, Cabanong, ay walang nakaalam sa lihim ni Mang Romano sa isla kung saan sila nagkakilala, nagkaibigan at bumuo ng pamilya. Pero dahil daw sa isang hindi inaasahang pangyayari, ay napilitan si Mang Roman na lisanin ang isla at lumipat sa ibang lugar. Bagamat napamahal na at iginagalang niya ang mga tao sa nasabing isla, natakot siya na baka manganib ang buhay ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Isang gabi raw ay kusang nagsabi sa kanya ang asawang si Aling Katerina na gawin na rin ito ni Mang Roman na kauri niya. Noong una ay nagdadalawang isip pa ang matandang lalaki, ngunit napahinuhod din ito ng asawa nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Aling Katarina. Bagamat palagi raw nakaalalay noon si Mang Roman sa kabiyak upang hindi ito makakain o makapatay ng tao, naging matindi at mahirap kontrolin ang pagkahayok sa sariwang dugo at laman ni Aling Katarina. Maging si Mang Roman ay nahirapang kontrolin ng asawa, Cabanong. Naalarma ang mga taga-isla sa sunod-sunod na pagkawala at pagkamatay ng mga alaga nilang kambing at baka. Dahil doon ay nagkaroon din sila ng ideya na baka aswang ang salarin. Mabigat man sa kalooban naming mag-asawa, ay nagpasya kami ni Katarina na lisanin na lamang ang islang yon na naging tahanan na namin sa loob ng maraming taon. Palipat-lipat kami ng lugar hanggang sa mapadpad kami dito sa bundok, malapit sa baryo ninyo. At dito namin muling nasumpungan ng kapayapaan at pagtanggap ng mga tao, kahit dayo pa lamang kaming may tuturing. Kaya patawarin sana ako ninyo, Jeremiah, Lorelai, kung nagawa ko kayong ikulong dito sa bago naming tahanan. Bilang isang ama kasi, ginagawa ko lamang ito para protektahan ang pamilya ko at panatilihin ang kaligtasan nila. Matapos magsalita ni Mang Roman, ay muling namayani ang mahabang katahimikan.
Matapos magsalita ni Mang Roman ay muling namayani ang mahabang katahimikan ng kapwa kami hindi tumugon ni Eli. Bagamat naiintindihan ko ang kanyang dahilan, ay hindi pa rin tama na gawin niya kaming bihag, lalo pa at malinis ang intensyon namin. Kaya kami nagpunta sa bahay nila. At yun ay dahil kay Selena. Nang huling makausap ko si Lena, ay inamin niya sa akin na tutol siya sa ginawa ng ama. Ngunit hindi naman niya pwedeng kontrahin ang mga desisyon ni Mang Roman. Ang kanilang ina na si Aling Katarina ay batas din ng turing sa mga pasya ng asawa. Sina Gabriel at Nereza ay hindi ko mabasa kung ano ang mga nasa isip nila. Nagpasya si Nereza na basagin ang katahimikan kapag adaka. Alam naming matagal na rin kayong nasasabik sa masasarap na pagkain kaya kumain na kayong dalawa niyan. Huwag din kayong mag-alala dahil karni ng baboy at baka ang mga nakahain sa lamesa, hindi karni ng tao. Hindi tinago ni Nereza ang sarkasmo sa boses niya na sinabayan pa ng tingin at ngiting nakakaloko. Kung hindi ko lang alam na aswang ang pamilya nila, ay baka nahulog na rin ako sa mga kapilyahan niya at intensyonal na pang-aakit. Pero nang maalala kong matagal na palang may nakabihag sa puso ko, ay napailing na lamang ako habang pasimpleng tinatapunan ng sulyap ang katabi kong si Eli. Nagkasalubong ang mga kilay ko nang maalalang nag-aaral na nga rin pala si Nereza. Kaya marahil ay ginagawa niya rin ang mga bagay na ganon sa eskwela. Wala mang itulak kabigin sa kanila ni Selena kung kagandahan ng pag-uusapan ay magkaibang naman sila pagdating sa ugali at personalidad. Nang hindi pa rin inaalis ni Nereza ang paningin sa gawi ko, ay ibinaling ko ang aking atensyon sa lamesa. Nang lubusan kong masilayan ng masasarap na putahing nakahain doon, ay biglang kumalam ang aking tiyan. Maya-maya pa ay nagsimula na akong maglagay ng pagkain sa mga plato namin ni Eli. Alam mo bang, ang huling masarap na pagkain natikman ko ay yung sinaing na tulingan ng inay mo na pareho nating paborito, Eli? Otomatikong nabitiwan ni Lorelai ang hawak na kubyertos at napatungo. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang sunod-sunod niyang pagsinghot. Hindi ko agad naisip ang magiging epekto sa kanya nang nabanggit ko kay Aling Lorna. Huli na para bawiin ko ang mga nasabi ko na. Inalo ko na lamang siya at matyaga akong naghintay hanggang sa wakas ay tumahan na rin siya. Saka pa lamang namin ipinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Samantala, kahit ilang buwan na ang nakalipas mula nang mawala kami ni Eli, araw-araw pa rin naghihintay sa amin ang aming mga pamilya. Si Aling Lorna ay palaging yakap ang larawan na nag-iisang anak, habang si Mang Leroy naman ay pabalik-balik sa tabing ilog kasama ang aking ama. Nagbabaka sakaling makikita nila kami roon. Ang kapatid kong si Javier ay palaging nakatanaw naman sa daan kung saan kami huling nasilayan ni Eli habang masayang naglalakad, papalayo na magkaakbay. Pangako kang hindi kayo titigil sa paghahanap kina Eli at Jeremiah. Nararamdaman kong buhay pa sila. Minsan ay napapanaginipan ko pang tinatawag ng anak natin ang ating pangalan at humihingi ng tulong. Nagtagi sa mga bagang ni Mang Leroy sa sinabi ng asawa. Maging siya ay malakas ang pakiramdam na buhay pa kami ni Eli at may kinalaman ng pamilya ni na Gabriel sa bigla naming pagkawala. Kaunting panahon pa, Lorna. Naghihintay lamang kami ni Paring Julio ng pagkakataon para galugarin ang bahay kubo sa bundok. At sa oras na mapatunayan kong tama ang aking hinala, magbabayad sila sa ginawa nila sa ating mga anak. Palihim akong kinausap ni Selena isang gabi matapos ang munting salo-salo na inihanda ni Mang Roman. Kapag nakahanap daw siya ng tiyempo, ay tutulungan niya kami ni Eli na makatakas. Sinabi niya rin sa amin na narinig niya ang pag-uusap ni Mang Roman, Aling Katarina at Nereza. Balak daw ng mga yon na gawin kaming kauri nila sa susunod na kabilugan ng buwan. Nagbago na si Naitay. Hindi siya kagaya ng dati. Unti-unti na siyang nagiging masama. Balak niya mag-ipon ng mga gagawing bihag sa pamamagitan ninyo ni Eli upang lumakas ang kampo namin at hindi basta malilipol sakaling malaman ng mga tao ang aming sikreto. Baka sa magandang mukha ni Selena ang labis na kalungkutan. Bagay nga sa kanya ang pangalang Selena dahil ang karikitan niya ay maihahalin tulad sa buwan. Ang mga mata niya ay may kakaibang ningning ngunit maraming itinatagong hiwaga.
Siya ang nagsilbing liwanag namin ni Eli. Aliwas man kay Selena, ang kahulugan ng pangalan ng bunso nilang si Nereza, na sumisimbolo naman sa kadiliman, ay kakaiba rin naman ang dating ng taglay nitong ganda. Nang sumapit na ang araw ng pagtatapos sina Gabriel at Selena sa high school, ay walang pagsidla ng nadaramang tuwa ng buong pamilya, lalong-lalo na sina Mang Roman at Aling Katarina. Naging abala ang mag-asawa sa paghahanda ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Sinamantala naman ni Selena ang mga sandaling yon upang patakasin kami ni Eli. Nakiramdam lamang muna kami sa paligid at naghintay ng halos 1 oras makalipas umalis ng buong mag-anak upang bumaba sa baryo. Puro may nakuhang karangalan sa eskwela ang 3 magkakapatid at ayaw palampasin ng magkabiyak na Aling Katarina at Mang Roman ang pambihirang pagkakataon gaya nun. Nalaman pa namin mula kay Selena na umarkila pa ng isusuot para sa espesyal na araw na yon ang mag-asawa. Hindi ko maiwasang makaramdam kabanong ng lungkot dahil dapat ay kasama kami ni Eli sa mga matatapos ng taong yun. Ang nadarama kong kalungkutan ay napalitan ng galit at paghihimagsik para kay Mang Roman. Napakaraming nawala sa amin dahil sa kanyang kagagawan. Kaya tapos na ang maliligayang araw niya sa oras na matakasan namin ang pagiging bihag. Halika na, Eli. Sigurado akong malayo na sila at walang naiwang maaaring balikan dito sa bahay. Isa lamang daw ang pwedeng daanan pababa ng bundok, pauwi sa baryo natin. Kaya kailangan magmadali tayo. Nangihina man dahil halos nawalan na ng pag-asa, ay pinilit makalakad ni Eli. Matyaga ko naman siyang inalalayan. Madilim pa ang buong paligid kaya halos mga pa kaming dalawa sa dilim. Kinakabahan pa rin ako pero hindi ganun katindi. Panatag kasi ang loob ko na hindi nila kami mahuhuli sa pagkakataong yon. Dahil mabagal nga ang pagkilos ni Eli, halos tanghali na nang marating namin ang kagubatan kung saan kami nagkahiwalay noon ng landas. Naghalo na rin ang mga luha namin, pawis na sanhi ng nadaramang pagod at kasiyahan. Sa wakas ay makikita at makakapiling na namin muli ang aming mga pamilya. Dahil nakatuon doon ang atensyon ko at sa pag-aalalay kay Eli, hindi ko na namalayang may nilalang pala na nakasunod sa amin. Nang maya-maya ay may biglang humarang na malaking baboy ramo sa aming daraanan ay kapwa kami natumba ni Eli sa damuhan dahil sa pagkagulat. Pagkagulat na napalitan ng matinding pangamba nang mapansin kong kumikilos ang hayop pasugod sa aming dalawa. Nang mga sandaling yung kabanong ay nahiga pa rin kami ni Eli sa damuhan kaya wala na kaming ibang pagpipilian pa kundi hintayin na lamang na daluhungin kami ng baboy ramo. Naipikit ko na lamang ang mga mata ko habang si Eli ay halos hindi humihinga habang nakahiga sa damuhan. Mabilis akong napamulagat nang marinig kong tila may malakas na puwersang bumuhat sa hayop at malakas yung inihagis palayo. Napaungol yon dahil sa sakit ng pagkakahagis sa lupa. Nang igala kong paningin sa paligid kabanong ay wala akong nakitang ibang tao roon bukod sa amin ni Eli. Hanggang sa tila narinig ko sa isip ang boses ni Selena na nagsasabing magpatuloy na kami sa pagtakas at siya na ang bahala roon sa baboy ramo. Kaagad na tumalima naman ako at inalalayang makatayo si Eli. Tahimik lamang siya mula pa nang umalis kami sa bahay ni Mang Roman. Malaki ang ipinagbago ng kababata ko mula noong naging bihag kami ng mag-anak na aswang. Naging tahimik na siya at blanko palagi ang ekspresyon ng muka. Kaya laking gulat ko nang bigla siyang magsalita. Huwag mo na akong intindihin, Jer. Pabigat lamang ako sa iyo. Kung pipilitin mong isama ako sa pagtakas, ay mauhuli lang ulit tayo kagaya nun. Hayaan mo na lamang akong maiwan dito. Basta sabihin mo kina inay at itay na mahal ko sila. Pati na rin ang mga magulang mo at mga kapatid. Parang pamilya ko na rin sila. Lalong-lalo ka na, Jeremiah. Halos pabulong lamang ang pagkakabikas ni Eli sa mga huling kataga. Nanibago ako sa paraan ng pagbanggit niya sa buo kong pangalan. Nasanay kasi ako na tinatawag niya lamang ako sa palayaw. Hindi kita iiwan at pababayaan, Eli. Magkasama tayong umalis kaya sabay din tayong uuwi. Patawarin mo ako, Jer. Kung hindi ko sana pinairal noon ang katigasan ng ulo ko, hindi sana tayo mapapahamak at inabot ng ganito. Shh! Ano ka ba? Ni minsan ay hindi kita sinisi sa mga nangyari, Eli.
Masaya pa rin ako kasi matagal tayong nagkasama. Kaya pwede ba tumahan ka na riyan at malayo pa ang lalakarin natin? Masuyong pinunasan ko ang mga luha sa pisngi ni Eli. Pagkatapos ay hindi ko na napigilan ng sariling dampian siya ng halik doon, Kabanong. Hindi pa ako nakontento at dinampian ko na rin siya ng masuyong halik sa labi. Magaan lamang sa una, pero nang wala akong madamang pagtutol mula sa kanya, ay tuluyan na akong nagpadala sa bulong ng damdamin hanggang sa lumalim na ang pinagsasaluhan naming halik. Naputol ang tila mahiwagang sandali sa pagitan namin ni Eli nang marinig kong muling malakas na pag-ungol ng baboy ramo. Hindi pa man ako tuluyang nakakabitaw kay Eli ay napahiyaw na ako sa sakit nang may maramdamang matulis na bagay na tumama sa aking likuran. Huli na nang mapagtanto ko, Kabanong, na matatalas pala na ngipin niyo ng malaking baboy ramo. Tila naglaho ang nadarama kong sakit at tapdi nang maalala ko si Eli. Akmang babangon ako para protektahan ang aking kababata pero hindi ko na nagawa dahil muli na naman akong dinaluhong ng malaking hayop na natitiyak kong isa sa mga miyembro ng pamilya ni Selena. Paulit-ulit kong binabasa ang sulat ni Eli na iniabot ni Selena sa akin bago kami tuluyang magiwalay ng landas noong araw na tinulungan niya kaming makatakas. Ngunit sa kasamaang palad ay ako lamang ang nakauwi sa baryo namin dahil nabihag muli ni na Gabriel ang pinakamamahal kong kababata. Tama ang hinala kong isa sa pamilya ni Selena ang baboy ramo na umatake sa akin. Si Gabriel. Napag-alaman ko rin mula kay Selena na matindi ang pagkakagusto ng kapatid niya kay Eli. Kaya hindi nito hinayaang makatakas si Eli kasama ko. Isasagawa na raw ni na Gabriel at Mang Roman sa lalong madaling panahon ang pagsasagawa ng salab kay Eli para maging isa na rin siya sa kanila. Labis na nandibog ko ang kapatid ko nang halikan mo si Eli. Kung hindi kita nailayo roon, ay baka napatay ka na niya, Jeremiah. Hindi makontrol ni Gabriel ang kanyang sarili kapag matindi ang nadarama niyang galit, lalo na kapag wala siya sa anyong tao. Marami rin ang natamo kong sugat dahil sa pagkagat ni Gabriel, Kabanong. Mabuti na lamang at nagtulungan ng mga magulang namin ni Eli para magamot ako. Naghahanda na rin silang makasama ang iba pang mga taga-baryo na sumugod sa tahanan ng mag-anak na aswang. Nakaramdam ako bigla ng pag-aalala dahil hindi ko alam kung paano bibigyan ng babala si Selena. Kahit naman binihag kami ng ama nila, ayoko pa rin may mapahamak sa pamilya ni Selena. Ang tanging nais ko lang naman ay mailigtas namin at maiuwi si Lorelai. Muli kong pinasadahan ng tingin ang sulat ni Eli. Oo nga pala, Jer. Hindi ko na nabanggit sa iyo na matagal ko nang suot ang regalo mo sa akin. Hindi ko na nasabi dahil sa mga nangyaring hindi inaasahan. Salamat, Jer. Napakaganda ng kwintas na ito, ha? Kung ito yung sinasabi mong kwintas sa pamana pa ng lola mo sa iyong ina, ay napaka-espesyal ko pala. Asahan mong iingatan ko ito, kagaya kung paano kitang iningatan dito sa puso ko. At palagi ko rin isusuot para makasama kita palagi saan man ako magpunta. Umiiyak ako, Kabanong, habang nakangiti sa mga nabasa kong mensahe ni Eli sa akin. Kailangan makausap ko siya ng masinsinan upang magkaroon ng linaw ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Halos magliwanag ang buong kagubatan dahil sa mga dalang sulo ng mga kababaryo ko. Dumating na ang oras ng pagsugod namin sa bundok para bawiin si Eli at puksain ng tuluyan ng mag-anak na aswang na nakatira sa kubo. Iniwasan namin makalika ng ingay dahil baka magising ang mga aswang. Dahil matagal nila akong naging bihag ay halos kabisado ko na ang lahat ng mga kilos ng pamilyang yon. Lalo na ang oras ng kanilang paggising at pagtulog. Nagulat kami ni Mang Leroy nang may malakas at mabilis na puwersang humatak sa aming patungo sa likod ng isang malaking puno. Pero mas lalo kong nagulat nang malaman ko kung sino ang pangas na yon. Ha? Eli? Paano? Isa ka rin sa kanila? Lumuluhang tumango lamang si Eli na naging sanhi para manlumo ako. Ang ama niyang si Mang Leroy wala pang nauunawaan sa mga nangyayari. Nanatili lamang siyang nakatitig kay Eli na tila ba hindi makapaniwalang nasa harapan na niyang muli ang kanyang unika iha. Eli, anak ko! Ngunit nang tangkang yayakapin ni Mang Leroy si Eli, ay mabilis na umiwas siya at lumuluhang kinausap ang ama pagkatapos. Hindi na akong anak niyo. Dahil isa na akong halimaw ngayon. Ginawa ko ni Gabriel na kauri nila gamit ang kapangyarihan niya bilang bangkilan
ang gawing aswang ng isang tao sa pamamagitan lamang ng paghalik dito. Natigalgal si Mang Leroy sa isiniwalat ni Lorelai. Ako ay nakaramdam ng unti-unting pagbangon ng puot sa dibdib para kay Gabriel. Humanda siya dahil sa oras na magkaharap kami ay papatayin ko na siya. Nakikiusap ako sa iyo, Jer. Huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyong pagsugod kina Gabriel dahil mapapahamak lamang kayong lahat. Hindi niyo pa alam kung gaano kalakas ang mga aswang na bangkilan. Nagulat ako nang biglang sunggaban ni Mang Leroy si Eli. Kung ganon, ikaw ang aming gagamiting pain para mapalabas namin ang pamilyang yon ng mga aswang. Patawarin mo ko, anak, pero alam mo palagi kong inuuna ang kaligtasan ng ating kapwa. At kahit pa ikaw si Lorelai na nag-iisa naming prinsesa ni Lorna, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, lalo ngayong isa ka na palang ganap na kampon ng kanilipan. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Sa halip na matakot ay lumarawan ang paghanga sa magandang mukha ni Eli habang nakatitig kay Mang Leroy. Hanggang sa huling sandali ay pinatunayan niya sa amin na mayroon siyang paninindigan at laging nasa panig lamang ng kabutihan. Masyado nang mabilis sa mga sumunod na pangyayari, Kabanong. Ang huling eksena na lang na natandaan ko ay nang nasa harap ako na nagliliyab na apoy na lumalamon sa buong kubo ng pamilya ni Mang Roman. At kasama ng mag-anak na aswang na natupok ang pinakamamahal kong kababatang si Eli. Napakarami kong natutunan sa mga nangyari, pero mas marami akong pinagsisihan. At isa na roon ang panahong sinayang ko habang kasama ko si Eli. Hindi ko man lang naipagtapat sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko nasabi kay Eli, Kabanong, na nabihag na niya ang puso ko simula nung kami ay mga musmus pa lamang. Wakas.